The importance of friends. Who cares? So yan ang unang-unang lesson. Yung importansya ng mga kaibigan natin na nagmamalasakit sa atin. Mahirap ang walang kaibigan. Tama? Napakasarap na meron kang kaibigan. Sabi ko nga sa inyo kanina, kahit wala kang masyadong maraming pera, pag marami kang kaibigan, parang marami ka na ring pera. Parang ang yaman-yaman mo na kung mga totoong kaibigan ng kasama mo. Kaya alam niyo ang Bible, ang lagi niyang turo sa atin, palagi na tayo makitungo sa kapwa-tao natin to make more friends. Sabi ng Luke 16:9, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves. Sabi ng Panginoong Jesus, gamitin niyo ang pera niyo para dumami ang kaibigan niyo, hindi para dumami ang kaaway. Dapat kasi ang tao, mga kapatid, habang dumadami ang pera, habang yumayaman ang tao, dapat lalong dumadami din ang kaibigan niya sa buhay. Ang problema sa atin, baligtad tayo. Habang dumadami ang pera natin, habang dumadami ang yaman natin, kumokonte ang kaibigan natin. Diba? Ganun na nangyari sa tao. Kasi ang tao, habang nagkakapera, sama-sama ang ugali. Kaya nilalayuan ng kapwa, nilalayuan ng tao sa paligid natin. Pero ang turo ng Panginoong Jesus, kayo na mayayaman, maraming pera, sabi niya, use your worldly wealth to make friends. Makipagkapwa-tao kayo, makipagkaibigan kayo sa kapwa ninyo. Hindi kayo pinayayaman para lumayo sa tao. Pinayayaman kayo para makipagkaibigan sa kapwa-tao ninyo. Yan ang turo lagi ng Panginoong Jesus. Kaya sabi ng Kawikal 27 verse 10, huwag mong pababayaan ng iyong kaibigan, ni kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Sabi ng Haring Solomon na pinarunong ng Diyos, yung kaibigan mo, kaibigan ng mga magulang mo, your family friends, your friends, lahat ng kaibigan ninyo, pahalagahan nyo. Sabi niya, bakit? Kasi sa oras ng kagipitan, sila nga asahan mo. Aanin mo ang 10 mong kapatid kung malayo sila sa'yo. Nasa abroad yung iba, nasa ibang bayan ng iba. Sinong lalapitan mo pag ganyan ng mga panahon at pagkakataon sa buhay? E di syempre yung mga talagang malapit lang sa'yo, yung mga kaibigan. So yun ang pwede mong asahan, sabi ni Haring Solomon. Kaya napakahalaga na makipagkaibigan. Kaya alam niyo ang goal natin, pinakokonte ang kaaway, pinararami ang kaibigan. Pero ulitin ko, baligtad ulit tayo. Anong pinararami natin? Kaaway. Nang away ka na sa barangay, nang away ka pa sa Facebook. Lahat na lang inaway mo. Diba? Lahat na lang inaaway natin. Maging yung nakasakay mo sa jeep, ipinost mo pa rin sa Facebook. Di lahat na lang inaway mo. Gumagawa tayo ng mga kaaway. Alam nyo mga kapatid, ang pinararami natin, kaibigan. Pinakokonti natin ng kaaway natin. Yan ang napakahalaga na dapat natin gawin sa buhay natin. Sabi nga nila, friends are like shoes. Diba? Ang kaibigan daw para yung sapatos. Meron kang sapatos na pampasok, may sapatos kang pang kapilya, may sapatos kang pang forma, may sapatos kang pang rugged, may sapatos kang pang araw-araw. Diba? May iba't iba. Ganun ang mga kaibigan natin. May iba't ibang klase tayong friends. May kaibigan tayo sa school, may kaibigan tayo sa office, may kaibigan tayo sa barangay, may kaibigan tayo sa ganyan. Ang dami nating mga iba't ibang klaseng kaibigan. Marami nga tayong kaibigan sa Facebook Hundreds and thousands of friends ang meron tayo sa Facebook. At take note, marami pang pending. Di pa natin na-approve. Di ba? Ang dami-dami natin ng friends. Kasi ganun ang ibig sabihin. But who is a friend for you? Ano bang ibig sabihin ng kaibigan? Ano sabi ng mga tao? Ang kaibigan daw ganito. Una, friend multiplies joy and divides sorrow. Ganyan daw ang kaibigan. Makikihati siya sa iyong saya at makikihati siya sa iyong lungkot. Ganyan ang tunay na kaibigan. Good friends are like stars. You don't always see them, but you know they're always there. Ganyan daw ang kaibigan, para daw star. Hindi mo laging nakikita, pero alam mong nariyan lang sila. O, di ba? Ganyan ang mga kaibigan natin. Hindi natin laging kasama, hindi natin laging nakikita, pero alam mong nariyan lang sila anytime na sila iyong kakailanganin. And a friend is the one who comes in when the whole world has gone out. In other words,
when everybody forsaken you, your friend still besides you. Hindi siya nang iiwan dahil ang kaibigan ay kaibigan sa lahat ng panahon. Nakita niyo yung lumpo? Yung lumpo, yung kaibigan niya, kaibigan pa rin niya kahit lumpo na siya. Diba? Ganun ang point, mga kapatid. Kaibigan siya sa lungkot at ligaya, kaibigan siya sa dusa at hirap, in good health and in sickness. Kaibigan niya ang kanyang mga kaibigan. Dahil ganun ang kaibigan. Proverbs 17:17, a friend loves at all times. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ang kaibigan mamahalin ka niya. Diba, totoo naman yun. Sabi ng Proverbs 18:29, there is a friend who sticks closer than a brother. Totoo naman, may mga kaibigan tayo na parang higit pa ang turingan natin sa magkapatid. Yung bang parang mas mahal mo ba siya kaysa sa kapatid mo? Meron kanyang mga kaibigan. Diba? And of course, sabi po ng Job 2:11-13, now when Job's 3 friends heard of all this adversity, they made an appointment together to come to sympathize with him and comfort him. Nung malaman nung tatlong kaibigan ni Job na yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay, nag-set sila ng oras, pagkakataon na dalawin siya to sympathize and to comfort him. Ganun kasi ang kaibigan. Pag nalaman niyang ikaw ay nagdurusa, talagang ikaw ay kanyang lalapitan, pupuntahan, at para ikaw ay comfort niya sa iyong kalalagayan. And in Ecclesiastes 4:10, if one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. So kapag meron kang kaibigan at nadapa ka, itatayo ka. Tsaka kanya pagtatawanan. Ano? Pero itatayo ka niya at least. Ano? But my next question is, do you have friends? Meron ba kayong kaibigan? Friends who love at all times? Kaibigan na kagaya nung kaibigan nung lumpo, na in sickness and in health, ay naroon sa kanyang tabi, sa ligaya at sa lungkot, kasama niya. Can you name at least 4? Kaya isipin nga ninyo yung 4 yung kaibigan na yan. Ano? Hindi kaibigang ano lang ha, kaibigan. So meron ba kayong maiisip? Kung wala, abay makipagkaibigan tayo sa kapwa natin. Napakasarap na meron kang kaibigan, lalo na sa mga panahon ng pangangailangan, alam mong meron kang malalapitan. The paralytic was blessed with friends. Who cares? Without them, the paralytic would have been unable to come to Jesus. Kung wala yung kaibigan niya, makakapunta ba siya kay Jesus? No. Gagaling ba siya? No. Kaya nung marinig ng mga magkakaibigan yung news about sa pagdating ni Jesus, sino agad ang naisip nila? Yung kaibigan nilang lumpo. Para dali nila kay Jesus. Kaya binuhat agad nila ito at ginawa ang lahat ng paraan. Makalapit lamang sila kay Jesus. Ang sarap-sarap pag ganito ang mga kaibigan mo. Yung ikaw ang iisipin nila sa oras ng ganitong mga sitwasyon. Maaalala ka nila na ikaw ay nangangailangan ng saklolo at tulong. Ikaw agad ang maiisip nila. Ang sarap ng ganyang kaibigan. Kumalat ang balita na si Jesu'y dumating, yung 4 na kaibigan, sino agad ang naisip? Yung lumpo. Dapat ganun din tayo. Ang problema kasi ngayon, sino lang ang nagkikare sa atin? Hindi na mga friends eh. Alam niyo kung sino nagkikare sa atin? Mga mangungutang na lang. Yan ang nagkikare sa atin. Alam niyo kung bakit sila nagkikare? Pansinin niyo, pag nangungutang, anong unang sasabihin niya? Kumusta ka? Alam niyo, ang unang chat at text agad kumusta ka? Alam niyo, nenervyusin kayo pag yan ang mga chat na na-receive niyo. Pero at least, kinumusta ka, di ba? Yung kaibigan mo, itinuturing mong kaibigan, kinukumusta ka ba? Di ka nga niya makumusta kahit anumang sitwasyon mo sa buhay Pero at least yung mangungutang, nangungumusta. Di ba? Kumusta ka? Delikado yun pag sinagot mo Eto, mabuti naman. Alam niyo nakasunod. Alam mo. Di ba? Yan ang kasunod niyan. Pautang. Pero at least nangumusta ha. Yun ang pinakamahalaga. Nangumusta siya.